What's up guys? Mag-share lang ako ng current progress or status ng character ko. Ating ranger na since day 1 ranger. Since day 1 ranger tayo, di pa tayo nagpapalit. Maraming tayong beses gustong mag-switch. Nagbalak na tayo mag-mech MS2, RGIS, RK na AA, pero di pa natin nagpapalit. Okay, so simulan natin ngayon sa PvE gears. Currently naka Niles bracelet pa rin tayo. Crit damage yung third line natin dito. Alice card. Next is sa armor, PDI tayo sa third line dito. And naka-Ice Wallenstein card tayo dito. Dati gusto ko na itong bitawan kasi hindi nga natin na-fully utilize yung bonus, final damage bonus ng move speed. Pero baka kasi kailangan na natin to pag nag-MS3 tayo eventually. Baka lang naman, hindi pa tayo sure. Next is undershirt, 9% seat, crit damage, dual card ng +1. Sana hindi ko na lang to pin last one. Medyo nagsisisi ako dun. Next, rune boots. I think sa last update ko nung progress natin, naka-Sack-Teddy pa tayo. So, nakakuha kasi tayo ng medyo magandang enchant sa rune boots natin. Crit damage na may PDI. Although, parehas mid lang yung stat, pero wala eh, ilang kinaya. Dahil sa pagpalit pa natin ng rune boots, nawalan tayo ng I think 12 or 15 AG. Kapalit ng 6 int and 6 strength. Reasoning behind ko din dito, reasoning ko din is eventually kapag mas mataas na yung mga raw attack natin from deposits and whatnot, yung percentage ng attack, mas malaki na yung bigay niya. Actually kahit ngayon pa lang naman mas malaki na yung bigay nito na damage. Compared sa Sack-Teddy na crit damage lang yung bigay. Since apaw-apaw na yung crit damage natin. Ang card natin dito is yung Phantom Dragon card. Ito staple na to ngayon sa mga AA build. Kapartner ng Sakura Puppet. For the Axe, Ferine Bottle tayo na crit damage na may PDI. GG card, parang general card lang naman natin to. Dogtooth, ito last time naka-crit damage with PDI tayo dito pero pinalitan natin siya ng may crit kaya bumaba din yung attack speed natin, so medyo nag-aabot sa attack speed. Plano ko kumuha ng Agi na inherit skill pero hindi ko pa naka-final yun. Kaya tayo nag-crit para sa PvP, medyo mas nahihitira na tayo sa PvP ngayon. Bulk yung card natin for PvE. PvE build ko pala to guys and then sa walang PDI third line, Drake plus Doppel lang tayo dito. Bashful, crit damage yung natin dyan. Ay, card is Adumla, Illusory Light Mirror. Ito dating crit damage siya, tapos nilipat ko lang to galing sa ibang headgear kaya naka-ignore daw siya. Dito naman crit damage, ito staple natin yung Sakura Puppet kapares ng Phantom Dragon card. And for our tail, itong Red Hot Tail pa rin. Sana makakuha tayo ng art dito eventually. Pero sa ngayon, PDM muna tayo. Para sa cards pa ng accessories natin, nagtsatsaga pa din tayo mag-switching for Ghost, Dark End, Undead Monsters. Since most ng mga high level instance is itong mga elements na to, pinapalitan natin yung cards natin dyan. For the skill build, very basic lang naman. Itong mga to, tignan nyo na lang. Tapos MS1. Hindi ko na sinagad tong Rise of Wind kasi wala, nahihinaan naman ako sa bigay niya. At 57 million, maging 100% line damage nung Fear Breeze. Yung Fear Breeze naman hindi nagkikrit, so mahina talaga siya. Hindi ko na siya pinataas. Next is yung memories natin. Kung napanood yung last video ko, nakapag-upgrade tayo ng memory. Ito, nakompleto na natin yung Resonance of Time. 15% more damage siya pag may katabi kang teammate. Tapos critical hit na rin yung pinalitan natin ng crit yung mga nandito. Ito, 12, tsaka 4. Hindi pa natin ito na-breakthrough. So, additional 8 pa yan eventually kapag na-breakthrough natin ito. Galing siyang attack. So, medyo bumaba yung attack natin. Pero kapalit na yung crit kasi medyo mas nangangailangan na tayo for PvP para makapag-perform tayo ng maayos. Sa stats naman, ADL pa din. Pwede kang babaan tong lakit. Isagad ko na lang sa Agi. Hindi ko pala nakakalikot. Kasi pag nag-food buff tayo, usually ito naman yung kulang pang attack speed natin pag naano naman siya, na-buff yan ng pare, mamax natin.
sa ganito, naka food buff pala tayo dyan na pen Food buff na pen. 15% pen yan. So, sa ganyan, naka 82% pen tayo. 392 na crit damage. Tapos nag-proc yung fib, 492 din siya. Yung akaw na yung crit for PvE. Ay, wait lang. Nakagago ata tayo dito. Nakagago pa nga pala tayo. Pero, pakita ko natin. Final damage bonus, AA damage. Kasi itong mga to, ito yung lagi nagbabago kapag tumitira tayo ng dummy. Wait, pakita natin. Ayun, so hit tayo ng dummy. Uh, 135, 118 ADIs damage. For PvP naman natin, ito yung PvP build natin. Nahubad pala yung mga gears natin. Saan yung mga pang PvP natin? Saan yung pang face? Saan yung pang face? Ayun. So for PvE, yung mga bagong cards natin dito, ngayon, Lodestar. Actually, kakabuo ko pa lang ito. Testing pa lang. Pinalitan ko yung Kara Frog Star natin dati dito. Sa armor, Blade Soul tayo, imbis na ice. Sa garment, same pa din, naka-jewel. Sa shoes, same pa din, dragon. Tapos dito is kobold. Kobold din dito. Dito, SK Doppel pa rin tayo. Sa headgear, naka-dark rin tayo for the Lord's Aura na bonus. PDI yung monoculars natin. Dito Dex lang, Dreamweave, and same na tail. For the stats natin dito, stats natin yung nakasagad value tayo. Dex lang. Yung weapon natin, siguro big damage natin, siguro nag-pop yun yan. Attack damage. Damage, bumaba na sila. Hindi ko na gumakit yung kanina. Kahit nataas na pag gumamit tayo. Ayan, special damage. Kasi inherit skill natin. Shadow Chase. 12% damage bonus. Tapos sa skill build natin dito, as you know, naka-MS2 tayo pag PvP. Naka-3-hit. Na-print ko tong hidden blind spot para dun sa final damage reduction. Ito 30%. Natutunan ko lang din to sa Discord kasi dati 3-1-1 lang ako parang mukhang sulit naman siya kasi minsan tinatamaan tayo ng mga ligaw na skill habang naka-hide, so at least may reduction tayo dun. For the skills ang iba lang dito sa PvE is arrow repel tsaka anglers na kinuha natin imbis na arrow shower. Here naman lightning arrow kinuha natin. Ito ang bago din, kumuha tayo na itong deals 15% more damage to stun targets. Minsan kasi I use itong Jade minsan para sa mga wala namang orc hero. Case to case basis kung kailan ko siya ginagamit so additional damage din yun sa mga stun targets. And kumuha tayo ng top research 1 lang para ma-trigger tong mga resist tsaka int na 1. Hindi ko alam kung gumagana na ito pero ayun. Ang iba din dito is kumuha tayo ng Nature's Protection para sa skill damage reduction and MDef. Also meron tayong tracking play, importante ito sa PvP din. Itong minefield, wala lang, parang tapon-tapon lang. Ayun. By the way, yung mga tatanong kasi kung anong difference ng Falcon tsaka Ward. So sa Falcon kasi kaya tayo naka-Falcon, bukod sa mas appealing sa akin yung aesthetic ng Falcon. Para siya dito sa Falcon clearance. May chance na mag-expel ng 1 random buff. So ang Falcon clearance is how many nodes? 5 nodes, tas 5% each. So 25% yan to remove a target. To remove a buff from a target. Hindi ko lang alam kung ilang beses siya pwede mag-proc. Kasi sa 25% ang laki nun. Nakakatanggal tayo lagi ng random buff sa mga kalaban natin. So importante din siya. And ano pa ba ang pwede kong ma-share? Ayun, lagi tayo naka Mail Beast tsaka Awakes para maging effective tong build natin kasi dahil sa Exceed Break. Pag ganito, 500 naman. Ayun.
So ayun lang guys, update lang sa character natin. And may card muna tayo. Kaya medyo mas nakakapalag tayo ngayon sa PvP. Kaboy. Kasi ang laki ng dagdag niyang crit. Actually yung crit na importante talaga sa akin dito eh. 274 na yung crit natin with self buffs lang. Sa gameplay ko naman kasi hindi talaga ako nababuff ng pare. So, hindi na nakakuha ng Gloria and other buffs para patataas natin yung crit. Testingin ko to kung okay na to. 274 diba? Or pag okay naman na siya, baka pwede tayong gumamit ng isang punto. PDI 3% din kasi tsaka crit damage. Palitan natin yung isang level. Or kung meron kayong dog dyan na yung mas mataas na crit, beta nyo na. Ayun, dito gusto ko rin sana makakuha ng crit sa backlane natin. Ipon na tayo para sakali. And I guess that's it guys. Hopefully makatulong sa inyo. Tapos kung may questions kayo, message nyo lang ako Discord or dito in game. That's it guys, deuces.